Mga katek, dito naman tayo. Meron tayong ginawang tester dito ng regulator ng alternator. DIY lang ito. So yung mga ganitong klase ng regulator gagamitan natin. Ito 12 volts, no? ABR ng alternator. Yan. Ito lang yung gagamitin natin para malaman natin to kung may sira o wala. So ito lang. So ano nga ba itong mga components na ginamit natin? So una-una, gumamit tayo ng transformer dito. Itong transformer natin, 1 ampere lang yan, tapos 12 volts, no? 1 ampere, tapos 12 volts yan. So nilagyan natin to ng diode para makagawa tayo ng isang negative at positive. So nilagyan natin siya ng filter capacitor para maging pure na DC ito. Okay? Then meron din tayo dito switch, itong switch natin to normally open ito. Normally open. So pag kiniklik natin, nag-close. Ayan. Okay. So meron naman din tayong dalawang bumbilya rito ginamit. Yung isa gagamitin natin para sa rotor at yung isa naman ay para sa lamp. So itong dalawang to ay parehas na 12 volts. Okay. So yung nakikita naman natin dito, ito yung switch ng power. Yan, ito power nito. Yan naman yung fuse natin. So itong lamp natin, itong lamp, ito yung warning lamp do sa dashboard ng sasakyan. Kapag in-on mo yung susi na hindi pa umandar yung sasakyan, makikita mo may symbol doon ng battery. So ito yung umiilaw. So meron tong connection. Okay. So alam naman na natin na yung isang terminal nito ay nasa positive. No? Sa positive siya. Tapos yung isa naman ay papunta dito sa ating voltage regulator. So itong voltage regulator, dapat kabisado mo yung terminal, itong tatlo na ito. Pero kasi iba pahaba, ito naman ay pabilog. So itong lugar na yan, ito. Okay, so ito yung terminal ng ignition, ito ignition yan. Ignition. Tapos ito naman yung sensor o yung S. At yung katabi naman niya yung lamp. Yan, yung lamp. So dito natin lalagay yan sa lamp. Ito. Okay, dyan siya. Kaya isang wire lang ang ginamit natin dyan. Then, ito naman yung positive at negative. So ito yung positive natin at negative na clip. Yan, makita nyo may kulay pula at kulay itim. Ito yung supply, 12 volts ito. 12 volts. Gagamitin din natin siya dito. Ito kasi B terminal yan B terminal. Papuntang baterya yan. Then yung ilalim naman, ito negative. Yan, negative siya. Okay. Then next naman natin, ito walang connection na iba to. Siya lang nagsosolo. Hindi katulad nito, meron doon sa positive kumuha, ito wala. Yan, dalawang wire yan. Rotor kasi ito Yan, rotor. Okay, so itong terminal ng rotor, kahit magkabagtad yung kulay ng dalawa, okay lang kasi bumbilya lang naman So yung rotor, so ito yung rotor, ang terminal ng rotor ito. Yan ang terminal ng rotor. Tapos yung isa naman dito. So ito yung negative ng rotor. Ito yung positive niya. Yan, yung dalawang yan. So doon natin kakabit yan. Ganun. Okay. Then, ito naman. Ito kung titingnan nyo, ito, hindi ito dumaan sa diode. Yan, hindi siya dumaan sa diode. Okay, pakita ko sa inyo Ito kasi ay PS, Yan. Ito ay galing ng stator. Alam naman natin yung stator AC yun AC. Yan, tingnan nyo. Okay. So hindi siya dumaan sa diode. Yan. Sa mismong kinuhanan ko sa kanya direct sa transformer mismo AC. Yan Okay, yan. So yan yung PS line natin, PS. So meron lang siyang isang wire. Yan. Ulitin ko yung switch nito normally open.
So, yung isang wire nito, lalagay natin sa PS terminal ito. Yan yung PS terminal kasi ito yung magse-sense kung yung rotor, yung alternator, nag-produce na ng kuryente ito. Okay, pag nag-produce na siya ng kuryente yung alternator, so supply nito ng AC, then yung regulator gagana na, no? So, dun pa lang mamamatay yung ating warning lamp. Okay? Ayan. So, napakasimple lang, mga katek. Pwede nyo sundan to. So, mamaya sa dulo ng video natin, ipopost natin doon yung diagram nito para masundan ninyo. Doon sa mga trainer, no, na katulad din natin, pwede nyo gawin to, no? Para meron tayo may demo sa mga estudyante natin paano tayo mag-test ng voltage regulator DIY. Yan, ito yung transformer. Okay. Ito mga katek, no, wala tayong ginaya, no, na diagram, kundi ito sarili lang natin na idea paano natin mapadali na ma-check yung voltage regulator. Pero ulitin natin, kailangan bago mo gamitin ito sa voltage regulator, make sure na yung mismong voltage regulator, lahat ng kanyang terminal, kabisado mo kung para saan yan. Tsaka lalo na dito. Okay? So, wala nang problema, nandiyan si Google, malalaman mo kung anong terminal yung mga yan. Para masundan mo kung paano ito ilagay. Okay? So, isa-isayin natin mga katek, ay pakikita ko sa inyo kung paano natin ito gamitin. So, meron akong ginawa dito, ito Y. Ayan, Y yan, dalawa. Okay. Ito kasing Y, so gagamitin natin dito sa sensor at saka dito sa IG, yung dalawang yan. Usually yung S tsaka IG, no, pinagsasama na yung dalawang yan pag nagte-test. So, diretso yan doon sa positive line. Yan. Pag sa testing lang naman pagsasamahin. Pero pagdating sa actual magkahiwalay yan. Ito kasi yung S naka-direct na sa battery yan. Direct na sa battery yan. Itong IG duman pa sa susi yan. Okay? So, wirings na natin siya. So, ito ngayon, sabi ko kanina, ito yung terminal ng L. L yan. Ayan. Lamp, warning lamp. So, ito yung lalagyan natin dito. Ayan. So, kinabit na natin yan sa terminal ng lamp. L. Okay? Then, susunod naman natin, itong supply natin. Ito. Okay. Tingnan nyo maigi ha. Kailangan hindi magkakabaligtad dito, no? Yung positive tsaka negative. Kasi may polarity yan. Pag napagbaligtad natin yung positive at saka negative dito, sira yung ating voltage regulator. So, siguraduhin natin na tama ng pagkakalagay. So, ito yung positive natin. Ayan. At yung negative naman, yun na dito sa ilalim. Yan yung negative. Ayan, negative yan. So, dito natin siya i-clip. Okay, yan. Nilagay na natin siya. So, negative yan. Okay. So, next naman natin, ito, saka ito. So, ito yung ating PS terminal. Si PS. So, ito yung wire natin. So, dito natin siya lalagay. Ito. Ayan. So, dito natin siya lalagay sa PS terminal.
Okay, ayun na. Ilagay na natin siya. Then susunod natin yung rotor. So ito yung rotor. So yung isang terminal ng rotor, no, positive. Tapos yung isa diretso doon sa voltage regulator. So ito yung voltage regulator ng rotor. So dito natin siya i-clip. Ayan. Okay. Then yung kanya namang positive, dito natin kakabit. Ayan. Ayan. Okay. So ito naman ngayon ang gagawin natin. Lagyan natin siya ng wiring. Ito nga sabi ko sa inyo kanina. Ito yung Y. Ayan. So kahit alin sa dalawang to, siyempre magkasama naman yan. Ilalagay natin kay IG tsaka kay S papunta sa positive. Okay, so ito na, no, nakakabit na siya. Ayan. So hindi natin na nakuha ng video kanina gawa nung alam nyo na, no, hawak ko lang tong cellphone natin. Okay, so ito yung positive. Ayan, dire-diretso siya dyan, no, papunta rito sa voltage regulator. Ayan. Ayan siya, no? Ito yung IG at ito naman yung Sense OS. Ayan. Okay, so next naman natin is pa-plug na natin tong circuit natin, yung ginawa nating tester. Ayan, plug na natin siya. Okay, ayan na. So may kuryente na yon. Ito nilagay natin to, kung lang ito, current monitor lang para alam natin kung naka-on na ito, no? Ayan. Wala tong kinalaman sa regulator, ano, current monitor lang yan nilagay natin. So yun na natin siya ngayon. Pag inon natin, tignan nyo itong dalawang ilaw natin. Ayan. Okay. So umilaw na yung warning lamp natin. So yung rotor, tulad nga nung sinabi ko, yung voltage regulator, kapag inon mo na yung susi, no, magkakaroon ng kuryente yung rotor. So supply niya ng konti lang, no, sabi natin mga around mga 50%, ano, yung sinupply niya para ma-energize lang yung rotor. Okay, magkaroon siya ng magnet. Okay, ngayon kapag umandar na yung sasakyan, umikot na, natural, dahil meron na itong kuryente si rotor, magpo-produce ng current yung stator. So yung current na yon, ito yung mag-a-act. Yan, ito kunwari, ito yun. Yan, AC kasi yan eh. Okay? Kaya kapag yung AC pumasok dito sa PS, mag-activate yung regulator, mamamatay yung warning lamp, then yung rotor lalakas. Na ibig sabihin, pag lumakas yan, no, nag-charge na yung battery natin. Okay, so iyon natin ngayon to. Iyon natin, no, ibig sabihin na gumana na, no, yung rotor, yung alternator. Ayan, so nakita nyo, no, so namatay yung warning lamp. Okay, ayan, so namatay yung warning lamp. So yung rotor natin, lumakas yung ilaw. So ibig sabihin nun, lumakas yung magnet ng rotor, no, at nagcha-charge na yung baterya natin. Okay, so sa madaling salita, yung tinest nating voltage regulator ay walang sira, gumagana. Kasi nga yung warning lamp natin, nakita nyo, namatay naman. Okay? Ayan, so ganun lang, no, yung DIY natin na tester. Okay, so kapag namatay yung makina, pabalik na naman sa normal, no? Okay, so sana meron tayong nakuhang idea na naman, mga katek, para paano
gumawa ng tester sa ating electronic voltage regulator. Okay, so napakasimple lang oh. Ayan, matay siya. Tapos bitawan natin. O yun. Diba? Ito AC, ito AC. Auto supply na yan. Okay, yun natin. Ayan, okay, gumagana. Pero kapag halimbawa, sinits on mo tong PS at hindi namatay yung lamp, still nakailaw pa rin. So, ibig sabihin, may problema na yung ating voltage regulator. Sira na siya. Sira, no? Kasi hindi siya gumana. Or hindi naman kaya, inon mo na yung power switch, pero hindi naman umilaw yung rotor, yung ilaw na ganyan kahina. Yan, yung ganyan kahinang ilaw. Hindi siya gumana na ganyan. So, ibig sabihin, may problema na rin yung voltage regulator. Okay? So, madali natin masabi sa nagpapagawa na ito nga yung sira yung ating voltage regulator. Kasi tinest natin gamit itong ating tester. Okay? Yan. Ito pang 12 volts lang ito mga katek, sa susunod na video ito pa rin yung gagamitin natin, pero ipakikita ko sa inyo paano ito gawing 12 volts at 24 volts okay, kasi may mga voltage regulator tayo na 24 volts sa mga truck, mga bus, ganyan, or sa 24 volts ang volt na ABR na pwede rin natin gamitin dito. Okay, so maraming salamat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na rin po kayo at paki-hit na rin yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bago natin mga video. Okay, maraming salamat po.